Amen. Magandang hapon na pa o gabi na? Gabi na, no? Pasado na po tayo. Okay? Sabi nga na natin a fresh page, start of year prayer meeting. Kaya kauna-una ang prayer meeting po natin ng taong 2026. At magandang kasama tayo sa history. Okay, umawit tayo. Samahan niyo po ako at tayo pong lahat ay umawit sa Panginoon. Awitin po natin na hymno bilang 134. Is the way to trust in Jesus, makamis ang magtiwala kay Jesus. Awitin po natin, pagdating po natin ng ika-4 na estropa, tayo pong lahat ay tatayo. Ano po? Anong promise magtiwala? Okay. Lakasan po natin. Ready? Sing. Anong promise magtiwala? Ay Jesus na sa gitna ng pangako ay at sa Diyos manalig ka. Jesus pinagtiwala at ang Kristo'y nabuka. Jesus na aking kaluluwa, ako'y aampan. Jesus ang kapitana, sanang mo'y nabukasan ng dugo mong mahalaga na pagtubos at saan. Jesus pinagtiwala at aking sinubukan. Jesus ang aking kaluluwa, sa ako'y aasal. Dahil kay Jesus iniwan ang sarili at saktan, at sa Kanya ay buhay ka ng kakasayahan. Jesus pinagtiwala at aking sinubukan. Jesus ang aking kaluluwa, sa ako'y aasal. Buhay na magtiwala sa aking kakapalit. Kaluluwa sa kawagan. Jesus pinagtiwala at aking sinubukan. Jesus ang aking kaluluwa, sa ako'y Amen. Salamat po. At tayo po muna yung dumulog sa Panginoon sa panalangin. Tawagin natin para sa ating mabukat at panalangin. Pinakamaaga rito. Si Marbury. Marbury. Maverick, tawagan natin kay Maverick sa pinakamaaga. Yan ang istorya, ha?
Mabuhay po tayo. Awitin naman po natin ang himno bilang siyang mag-isa. Ayan, talaga namang dapat po maglingkod tayo ng may init sa ating kaluluwa sa Panginoon sa po itong taon na ito. Awitin po natin siyang siya nito. So, mainit sa ating kaluluwa. Okay, tayo po lahat. Sing! Mainit sa ating kaluluwa. Nawala ng katulad. Aking kaya nagpupula. Pagkas ng liwanag. May liwanag o may liwanag. Ako'y kaya patay kami. So si Jesus ang siyang kami. Kaluwag Amen. Maraming salamat po sa ating isip, at maraming salamat sa lahat ng nandito para sa ating pulong panalangin. Po, ito ang first prayer meeting natin within 2026, kaya Happy New Year. Happy New Year pa rin kasi January pa rin tayo, no? And salamat po sa lahat ng nandito na handang panalangin para sa Panginoon po. Happy birthday po. Sa nagka-birthday kayo kay Ate Jenny, ano po? At sino kayo isa? Tracy? Ano yan? Kaya Arab? Opo, sakto. O sige, so lahat ng may birthday niyo Merkules, ulitin natin ito. Amen. So, salamat po. At narinig po tayo ngayon para magsama-sama sa ating panalangin. Ano po? So, mamaya, magbibigay tayo ng 1/4 typewriting, yung NJ, for all of your prayer requests. Sabihin, ano ba ang pinapanalangin nyo within this 2026? Yan, susulat nyo ngayon sa papel. No? Tapos, itatago natin yan. No? So, lagi nyo ipag-pray kung ano magiging tugon ng Panginoon within this year. Alam ko may mga prayer request kayo. Isipin nyo na yan mamaya. Ano po? Dahil sa ating pag-groupings ay magsusulat na kayo ng mga prayer request. So, yung mga prayer request natin, drop na po lahat yun. Magpapanibago ulit tayo. Yung mga 2025, the-drop nila yun. So, lahat ng prayer request nyo ngayon, yung kung hindi na tuloy ng 2025, yun ulit ang prayer request. Yun po. So, yun po yung ating gagawin ngayon para lalagyan nyo ng date. Para pag natin sa isa pang taon, makikita nyo ulit kung ano
Hindi lang po personal, siyempre sa pamilya, anong prayer request nyo sa mga pamilya nyo, sa anak nyo, or whatever, lalagay nyo po sa papel na yun po. At yung prayer request na yun ay itatago po natin. Okay, idadala packs din natin. Papadala natin sa Panginoon. Papabiyay po sa taas. Ilalagay ito sa isang lalagyan. So, yun po yung ating mga gagawin. Ano po? Pero siyempre, ang pinaka-priority natin ngayon, pag-pray natin itong iglesia natin, itong kaso natin sa bahay-sambahan, ano po, ng lupa. Kasi next week po ang preliminary hearing. Ano po? Ako po ay pupunta with po yun. So, kasama ko si Adelaida, at si Adelea, no? Kasi makakabahan ako doon, dadalhin na lang ako sa ospital. Sabi naman ni Jora, Pastor Jora, at saka ni Pastor Tom, bababa din sila, nagdadala sila ng stretcher. So, ayun po. So, ayun po yung So, ayun po. At yung mga prayer request nila, siyempre, yan din ang ating mga ipapalo up sa ating mga panalangin. Yan yung magsisimula ulit yung mga list. So, yung mga magre-request ulit, ipapasa naman po yun. Diba? Yan dyan, naiibo naman po yun. So, madadrap ulit lahat yung mga para may panibagong prayer request na naman po tayo. Ibig sabihin, yung mga nagre-request na yun, yung mga alive, they are active, they are enthusiasts in prayer. They are all of those people na naniniwala sa panalangin. Pero kasi nag-prayer-request lang, alam, makapag-prayer-request lang. Pero tayo, mga naniniwala talaga, nagsasama-sama sa panalangin, alam natin na tutugunin tayo ng Panginoon. So as of this time, ngayon po ay next, itong darating na rin ko, ay oath-taking na po ng ating mga officers. At start na rin po sila sa kanilang mga responsibilities. Ginagamit lang natin ang oras natin sa hapon, sa kanilang mga meetings. Sa linggo ay may meeting ko yung Sunday School Superintendent. So we will make our curriculum all this year kung ano ang kailangan ng ating mga members. So maaari din kayo mag-suggest kung ano ang kailangan natin para naman po napupura ng ating mga spiritual na pangangailangan. Pagkakat marami tayo na ituturo, pero hindi natin alam kung saan tayo magsisimula. So, after the service sa linggo, ang Sunday School Superintendent naman namin, kausap ko at saka lahat ng Sunday School teachers. So, alam ko, may mga kababaihan, meron na kayong calendar na ginawa sa inyong mga gawain. Kailan din ang mga men's, So, nagawa na rin kami ng aming mga calendar, may mga outdoor fellowship kami. Hanggat malamig, January, February, yan, medyo masaya pang fellowship yan. Pero pagdating ng March, iba na naman ang sitwasyon. Kasi napakainit naman. Ganun din po, naka-line up yung ating mga gawain ng pasamba ng April, May. So, be ready ang people sa mga gawain, At pag hindi kayo nakasama, hindi kayo mag-enjoy, at hindi kayo mag-bless. Lalong-lalo na sa ating mga camp. Si Maverick ay nakapag-camp 2 days, kasama si kapatid mo, So, ayan po. Ayan naman po ay camp ng Manila. Yung anak ng Pastor Isidoro. Pinayagan ko naman sila, basta meron silang parental consent. Kaya lang hindi ko na sila masikaso kasi po, camp yun ng ibang sektor. Yung sektor na sa Manila ang responsible sa kanila. Pero meron naman po silang parental consent. So, yun naman po ating mga pagbabalita at patuloy na po tayo sa ating gawain ngayong gabi. Tawagin na po natin ang ating tagapagod. Salamat, Pastor. At ngayong gabi, ay kaya nang nabagin ng ating Pastor, ito po ay oras ng ating pasalamat. Baka meron akong may mga nais
mag-share ng kanilang mga blessing, ano po, para magpasalamat sa Panginoon. Ano po, sabi nga ng ating talata po, Lamentation 3:20. Dahil sa habang ng Diyos, ay hindi tayo nalito. At dahil sa kanyang magandang loob, yan ito po ay araw-araw ay bago. Kaya, naniniwala ako, yung umabot tayo ng 2026, yan ay blessing ng Panginoon sa atin. So, sino pa nais na mauna? Ayan, ito si Pedro. Marami po pala na, kanila pa. Magandang gabi po. Ako ay nagpapasalamat sa Panginoon. Pero po ito, nakasama ko na ang pamilya. Lahat ng pamilya sa akin. Mga blessing ito. Marami po na pamilya sa siya, pero parang kulang ito. Kulang na kulang. Naisip ko na parang may gamit ko sa akin. Isa po naman sa kanyang asawa. Sabi ko, parang ko lang. Kukulang ako sa Diyos. Pagbihin ko lahat. Marami ako kukulang. Sabi ko sa misis ko kung ano makalugan ng Diyos. Nagpapatuloy ko sa akin. Masaya nga ako. Pagkatawa. At mga bagay ng mandala, mga blessing. Masaya ako. Pero ito ang pasunod. Parang lalo ko sa puso. Nakikita ko dito sa taas. Lahat. Hindi ko mata. Pero kulang na kulang. Bisan, hindi ako makakita. Isang pag-isip tayo mga sa bahay pag-imato. Walang mo talaga. Kaya sabi ko sa asawa, kung anong plano ninyo sa akin, kaya i-take ko kung anong masabi ka. Kaya may plano ko talaga. Ako, gusto nyo kaya marami talaga. Yung Diyos ko ng balang sa akin. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon, pinapakita niya ang pagmamahal sa akin sa mga nakuha. Yan. Okay, sunod-sunod na po ito. Kung sino pa pong gusto. Ayan, si Ate Mil. Magandang gabi po sa atin lahat. Pinapasalamat ko po sa Panginoon, kabutihan niya po sa akin, lalo na po sa akin. Kasi po next year, alam naman po ninyo lahat na meron po ako sa BES. Kasi po nung October po, na-FNAB na naman po ako. 20cc po yung nakuha sa akin. Tapos po nung November, nagpa-ultrasound po ako. Ang kabutihan ng Panginoon, yung po nakita po sa akin na 8 sa kanan at 7 sa kaliwa, nung nagpa-ultrasound po ako ng November, ang resulta po, 2 na lang po siya. 2 sa kanan, 2 sa kaliwa. Kaya po, ang kabutihan ng Panginoon, bagamat nakukulang kami, pero yung pagmamahal at pag-iingat niya, nandun pa rin po. Tama po yung sinabi ng asawa ko, nagkukulang kami. Hindi po kami nakaka-attend ng prayer meeting. Noon po, hindi po kami lang makakabalik sa hapon. Pero yung po, ang pagpapala ng Panginoon namin na, yun po yung namin naisip. Dahil yung biyaya niya, namin sapat, sobra-sobra po sa amin. Pero hindi po namin nabibigay na totally para sa Panginoon. Lalo na rin po sa Christ. Sa totoo lang po, nagkukulang din po kami po doon. Yung dapat sa Panginoon, nakukuha po natin. Amin po po natin ang huli. Ang nakawan po namin ang Panginoon. Kaya po, sabi ng asawa ko nanay, ano man ang mangyari, ibigay natin sa Panginoon. Sabi ko, ayaw ko mangako, dahil kung minsan sabihin natin,
natin na matutunan man, pero ang Panginoon ng biyaya na, pinaturo pa rin. Kaya po nagpapasalamat po sa Panginoon na hindi na malimunan kami pinababayaan kami na nagpupunan po kami sa pananampalataya sa Panginoon. Salamat din po sa taong tumulong po sa akin time na yun. Pero ano pa rin po yung kami na pag-sabi ko nga po sa Panginoon, kung kami ang mahawak sa Kanya, maaaring po kami. Pero lagi po natin nag-pray na patuloy kami hawakan ng Panginoon. Salamat din po sa kalusugan na pinagkakaloob niyo po sa amin, lalo na sa mga anak ko. Nawa po, patuloy din po yung kagalingan ay pagkaloob sa akin ng Panginoon po sa Diyos ko. Iyon po yung pinapasalamat ako sa Panginoon. Mabuti at pagpapalala po sa buhay namin. Salamat po, Panginoon. Amen. Meron po ba? Nakabutihan na po pagka talaga ating iniyak sa Panginoon ng ating mga dinadala na rin ng Panginoon. Ito talagang tatanong ko yung ating si Sir. Si Sir Lito. Amen. Ito pagkanatawa ito. Salamat po sa Panginoon. Tuloy po, Panginoon. Hindi ako nagkakamali, tuloy pa ako na nakatayo ako dito. Kaya, sa napakatagal, college lang ako, nag-Christian ako. At tuwing umaral ako, wala akong nagsasabi ng pamilya. Kasi, si Mrs. talaga sa araw na yan. Tatay ko. Kaya hindi ako tuloy na sa dana. Isang araw, pag-isama ko siya. Hindi ko lang tawag mo lang. Nagbigla na ako. Sumama siya dito. Kasi mas active pa siya sa akin. Siguro sa lahat ng bawal, bukod sa trabaho, hindi na po po lang ulo sa akin. Nakawala ako ng trabaho, pero napakalalim yung mga talagang napakapunta na sa promotion. Pero sa lahat, kita na yung pagpapasalamat. Kasi wala na ibang mas mahal kundi wala ng aso. Amen. Kung sa kailangan, naman nga sa amin yun, wala, kapag-isama ko, hanggang siya ko, iiwanan din namin yun, pagdating na araw. Hindi na masyado yung hindi ko namin, makarapos na yun. Kung nalulog yung tayo, yung pagtingin sa kapwa, ganito, lagi tapat tayo, hindi tumataas. At salamat na pang lalo sa araw. Magandang gabi po sa inyong lahat. Thank you po. Una po sa lahat sa pinagpapasalamat ko, syempre po yung araw na to sa panibagong taon ng buhay ko. Pinagpapasalamat ko kasi nagkaroon ako ng bagong buhay kasama po ang church. Amen. Though inaaral ko pa lang po yung mga bagay-bagay tungkol sa church, tawagin ko ka na hindi ko pa po ganun kaalam. So yun po yung pinagpapasalamat ko yung buhay. Yung pamilya, yung biyaya ng pamilya, biyaya ng mga kaibigan, biyaya ng trabaho, lahat po yan tinataas ko sa Panginoon. Lahat po yan binabalik ko sa Panginoon. Makasama ko kayo, nagkaroon ako ng mga bagong pamilya, yung sa women's, yung presence po nila, nagpapasalamat ko sa Panginoon. At yung aking pamilya na patuloy na sumusuporta ko sa akin. Salamat. Amen. Amen. Salamat mga Jenny, Sir Lito. Kanina, wala yung posible talaga ng Panginoon. Pagka talaga pinagtiwala. Kaya
sarado po yan. Hindi lang basta-basta sarado, hindi kantado pa yan. Kaya, pagka may nakita something talaga sa opo. Pagka Panginoon wala posible. Kaya, kahit anong kantado yan pag yan kinilos ng Panginoon wala tayong magagawa dito. Meron po ba mga kapatid? Huwag natin sayangin ang sandali ito para tayo ay magpasalamat. Okay, ito sa Kuya Gal. Ay po, magandang gawin ko sa inyo na siguro po ako po na pong ipapasalamat po sa Panginoon ng nakarang pong taon. Ang dami ko pong na-experience na hindi ko pa po na-experience, lalo na po yung kampo namin. Siguro po ayun po talaga yung nag-encourage po sa akin na para po i-verse pa po yung Panginoon. At papasalamat din po sa kanya si COVID. Sa taon na po yun, inalagaan niya po yung ako at saka po yung pamilya namin po. Yung naman po madami pong nangyari din po yung skill, lalo po yung sa amin po. Pero po nandun pa rin po siya na dapat po po na hindi niya po kami iniwanan kahit po nadapa na po kami. At inulungan niya pa rin po kami ng aray. At siguro po, salamat din po dahil po kahit paano po, buti naman po ako sa pag-aaral ko po ngayon. Palagi ko po pinag-pray na palagi po pumasa sa mga studies ko po. Siguro po papasalamat din po sa mga kaibigan ko po dito po sa church at sa ibang churches dito. At nagpapasalamat din po sa Panginoon kasi Panginoon po sila para po sa yung mga oras na hindi po alam ko ano may bago po sa Panginoon. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa buong year na 2025 nawakan na kami at patuloy bawat araw ramdam namin at sa family na kasama namin talaga siya kahit sa mga struggles at mga bagay na dumarating na may hapon dahil may mga unexpected na dumarating na akala mo smooth ang buhay mo pero biglang darating na Bago yung mga reports. After a year yan, chechikan nila alin na alam mo na ako. sinunod. Sige. At nagpapasalamat din po ako sa Panginoon sa isang taon din na binigay niya sa akin noong December na nag-birthday ako. Salamat sa Panginoon dahil binibigay pa rin po niya yung kalakasan at patuloy po siya niya kami mawakan sa aming pong hanap buhay. Siya pa rin po yung umahawak sa amin, siya mag-bless sa hanap buhay namin. At nagpapasalamat din ako sa darating na 11 anniversary po namin mag-asawa. Nagsama kami ng 29 na pala kami. 29 na kami at still magkasama pa rin. Yan na stronger kahit na may mga hindi magkakaunawaan. Pero ang Panginoon ang nag-aayos. At sasalamatan ko rin sa Panginoon ang pag-iingat niya, sana ko kay Isaac, kailangan ko na talagang pagtotoo siya sa Panginoon at kailangan na ang Panginoon ay Diyos. Ingatan niya sa kanyang pag-aral. At ngayon po, chipli ko ng asawa ko. Pag-aral sa mga magagalit sa akin kung nanilig ko kami, sana huwag kami balik. Oo. Ayun lang po, maraming po salamat. Hindi, isa sa inyo yung gusto ko, hindi na ako mga away. Iiwanan kayo.
Okay, meron po ba? Talagang meron po ba? Pagkakataon niyo po ito sa mga kanina, makapag-share tayo ng ating mga karanasan. Ano po ang nangyaring ginawa ng Panginoon sa buhay. Ako, marami akong hindi na ako kwento eh. Pero marami na tayong nakaranasan sa buhay natin bilang Kristiyano, nasusulong yung ating pagiging Kristiyano. Yeah. Wala ko ba? Makikwento pa lang ko sa inyo. Alam niyo ba, yung bang October hanggang 31 lang, o 30? Ha? 30. Bago mag-November ko, alam niyo pala ka-experience ako na accident. Magtitin na kami ni Ate Kanin kasi medyo mabili sa palengke kami. May nakaparadang van na Ace. Nakaparada siya. Yung isaktong daan ko, ano yun sa amin yun papunta kami doon sa aming gata. Biglang bukas ng pinto, check ko yung bukas niya yung daan ko. Tumama yung pinto na yan doon sa sakit tricycle. May mga rin na bakal yun. Yung dagay yung ilaw na pang spotlight. May kagiliran. Doon sumati. Nabigla na. Kala ko na nabigla ko pa. Dapat bigla yung pala sumati. Madaling salita, may damage yung sasakyan. Tapos may lumipat yung damage yung nagkamadali sila, papunta sila ng airport. So, sa madaling salita, lumipas yung mga panahon, tapos nakita kami. Ang hinihingi, siya pa yung nagtitinag ngayon sa akin. Imagine mo, wala akong kasalanan. Sinasabi niya, mabilis daw ako. Samantalang pinakita ko sa kanya, mayroong pumps. Meron akong pumps na dinaanan. At napakalala lang, paano ako magpapaspas doon. At saka hindi ako papaspas kasi may nakapaspas. Ang maliit lang na. Galit na galit Nung magkita ko, sabi ko wala naman akong nagiging kasalanan. Kasalanan mo, dapat pag magbubukas ka ng pinto, titignan mo kung may nalaan. Kasi hindi naman sa harap ng tricycle ko ang tama sa gilid Ibig sabihin talaga, pagbukas niya, yun ang tama. Kahit sa ating bitin, kahit walang nakakita, kung mag-iimbestiga ka, wala akong kasalanan talaga. Kasi sana. So, madali salita, yun ang gusto niya. Sasamahan niya raw kung paggawa ng tricycle ko. Sasamahan ko raw, wala kang kasalanan, gagastos ka. Napakasalanan na. Parang nabigat yata sa konsensyon, wala akong ginawa kasalanan. Dapat ako magdidimand pa. Dahil, dadaan lang ako, bigla siya nagpas ng pinto niya Hindi siya tumingin, siya yung nakadiscross. Napabayaan niya, ayaw mong pangyayari. So sabi ko sa kanya, sige, kung gusto mo, dalhin mo na lang kung saan mo gusto ganito usap natin, doon na tayo magkita. Gusto ko, maasan. Paggalit mo. Sama na ugali mo, palaging mo na ugali. Madidiscross siya ka rin, sabi niya. Grabe. Hindi ko na pinapatulan. Kaya then, nag-i-start na kami ng night market. Wednesday tayo, yung start na namin. At busy na ako ng Miraculous na, hindi na rin ako nakakagalit sa pagkatay ng maganda naman yung namin. Pag-uwi namin, aros oras na, mga past, magtutulog na rin, no? Yung sa 7-Eleven, nagpa-urong na ng kotse. Pa-urong siya. Dahil pagkita sa pala, kami pa-uwi. Madali salita, libro naman ako. Pagdala ko ngayon, hindi ko pala sa nakakano, siya yung naman sa akin, ako. Nasira yung excuse me, may putok ulit. Nasira yung ilaw niya, yung right light. Pambira, gabi-gabi na. Galit na galit din yung naisip ko. Mukhang nagkakatawa yata yung sinabi niyo. Matinis ka sa akin. Ako ba may sala? Ako
Ako ang dinidisgrasya eh. Alam niyo ba, dalawang lalaki yun. Ayaw na namin ni Jesus ng dulo eh. O sige, sabi niya, ikaw mo sana. Magkakaano ka, anong oras na yan? Ginawa namin, sinenter lang na. Nagpapalit siya ng 5,000 oras. Para lang na. Yun, malakas ang panalangin ng una ko na. Kaya sabi ko talagang pag di ka Kristiyano away talaga ayaw na lang natin ng away. So, ang ginawa ng siya pa yung nagpapicture kailan. Tapos binabayan, samantalang magiging evidence namin yan Parang evidence sabi niya, na ibinibigay mo yung pera, tsaka pala mo sa baliktad, kalita ka ng hindi yun evidence, parang nagbabayad. So, gano'n na nangyari. Pero salamat pa rin kami sa Panginoon at gano'n na lang ang mga nangyayari. Maraming mga aksidente pa rin tayo nasasaktan. Pero yun na yung mga gano'n na. So far ngayon, yung lalaki ngayon, pag nagkakasunod na naman kami, siguro naimas-masan na rin siya. Napag-isip-isip niya. Na wala akong kasalanan. Kaya ako, sige, dali mo naman sa sabi ko. Kasi ako ba naman na dapat ginawa niya, kung talaga nga akong may sana, tatanong siya na naman. May damage yun police report. Tapos hindi niya kaya yung gawin Hindi niya ginawa yung mga legal na dapat niyang gawin ako, sa awa ko, bago kami mag-usap, sabi ko, hindi na ako, magkaroon nga na naman ko yung ano ko nga, kasi gusto lang nga nga yun galit na galit na ako may damage yun sabi ko, hindi ko na siya, kasi gagastos ka ako sa ano, hindi na ako magpapaan sa kanya, ayaw ko. Pero pagdating ng makikita namin, ito pa yung demand niya. Gusto, tulungan niya ako. Tulungan kami pa rin. Dapat nga, hindi narinig sa kanya dapat na sorry. Hindi wala sorry. Siya yung nakagawa ng kasalanan. Hindi yung marinig yung sorry. So, umiiral pa, pinapairal natin pagiging natin. Ayaw natin matulog. Sabi ko na, sige, dali sa natin sa music ka lang, doon tayo mag-usap. Hindi naman niya ginawa. So, kayo naman, nakikita kami, medyo na. Hindi ka kaya ng dati, gawa na nung talagang tayo nagka-ano na ako Pero salamat tayo sa Panginoon at siguro ka ako na mas-masan na rin siya. At napagtag ko na rin na kasalanan niya. Hinihintay ko rin yung amo niya taga-magbata na rin yung amo niya Kasi dapat yung amo niya, sinagkaka rin ako kasi driver lang siya. Hindi mo pumunta yung amo niya Siguro kami, kasalanan yun Kung nagbukas ng pinto, wala kasalanan hindi namin yung pamayan. Okay, naman meron akong gusto pasalamat sa Panginoon. So, pasalamat pala sa Panginoon. Biglas kami, kasi kung talagang mabilis siya, mapaliktad kami Bigla nga naman ng tricycle, kakabit sa at lalaki ang damage nung yung van niya, baka sa mga sumunod papagal lang kami. Kaya darating ko lang, biglang ako. Napakinggan nga sila, ba't pinaksan mo? At gano'n na lang, hindi naman gano'n palala. So, meron po ba? Wala na? Wala na gusto? Okay, sige po, kung wala na, tayo na po tayong lahat. At tayo po awaiting po na po natin ang ating talk. Ang Ama ay papurihan, Anak, Espiritu Banal, na mga taong hinahan, at ng tanang pag-ibig. Amen.
Pakinggan po natin. Okay, si Chip Paray. Amen. Sa mga nakakalang po ng nagkakay, sabayin nyo lang po ako. Salo lang po ito, pasalo.
Amen. Maraming salamat po sa Amen. Kailangan niya training ng mag-disciple. Pray kayo kasi hindi kayo nakausap ng Panginoon kasi we need to disciple para kaya kailangan natin yan. Sa mga young people, kung kaya kami ng discipler, sabi kayo, kailangan kayo ng disciple sa inyo. So we need to do this po. So lahat tayo kalakasa. Ang 2026, kailangan natin mag-ayos kasi nga po, meron tayo kailangan pilingin sa Panginoon. So lahat tayo kailangan mag-ingin sa ating pinag-aalaman tayo. Kaya tayo nag-ingin sa Panginoon, pakita natin na sa iyo sa tao. We will meet again next week. Kasi mababa ko ako ulit. Kasi nga, kailangan makasama ko ng Panginoon. Di ba may episode ko yan? O, kailangan matutulog. Kasi di ako makakatulog. Makakatulog pa ako kailangan makasama. 15 na 15. Thursday lang. Thursday. Dalakad-dalakad. Amen. Nag-aaral na po tayo ng salita ng Diyos. Aklat po ng Lucas. Luke chapter 18. Luke chapter 18. Verse 10 hanggang 30. Okay, tayo po tayo lahat. Hi, princess. Followers ako niya. Bibilis ka ng Panginoon. Nag-pray ng hindi ka. Princess. Hello. Magandang gabi rin po sa mga nasa live stream. Pagpalayan ko. Lucas 18, chapter 10. May dalawang lalaking nagsipantik sa templo upang magsipanalangin. Ang isa'y Pariseo at ang isa'y maniningil ng puwis. Ang Pariseo ay nakatayo at nananalangin sa kanyang sarili na ganito: Diyos, pinasasalamatan kita na hindi ako gaya ng ibang mga tao na mga manglulupi, mga liko, mga mapangalunya, o hindi man lang gaya ng maniningil ng puwis na ito. 12. Makalawa akong nagkakayuno sa isang linggo. Nagbibigay ako ng ikamo ng lahat kong kinakamtan. Tatapwat ang maniningil ng buwis ay nakatayo sa malayo. Ay ayaw na itigin man lamang ang kanyang mga mata sa langit. Kundi dinadagukan ang kanyang dibdib na sinasabi, Diyos, ikaw ay mahabag sa akin na isang makasalanan. Ay manalangin, maraming salamat po sa mga talatang ito. Samahan niyo po kami sa aming pagkiling pag-aaral, bigyan niyo po sa aming unawa, at samahan niyo po kami pag-aaral dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito ay isang talinghaga na binigay ni Jesus patungkol sa mga taong nananalangin sa Panginoon. So, ibig sabihin, unang pa lamang, unang panahon pa lamang, pumupunta na talaga sa templo ang mga Hudyo para sila ay manalangin. Po. Kahit nga yung mga maniningil ng buwis, nandun din kasama. Po. At sila ay nanalangin pareho. So, yung isa, masasabi natin, maayos yung buhay. Bakit? Abay nagagawa niya yung mga gawain pang-relihiyon eh. Kasi nakakagawa ng gawain pang-relihiyon. Minsan yan yung mga taong maluwag sa buhay. May kaya, meron silang panahon, meron silang oras. At ang ganda ng study niya sa harap ng Panginoon. Sabi niya, ako ay makalawang nag-aayuno sa isang linggo. Nagagawa niya pa yung mag-fasting within 2 times. For spiritual growth, nagagawa niya yun.
Kailangan din natin yun. Meron kang hinihiling sa Panginoon, nagpa-fasting ka. Kasi meron kang pinag-pray. Meron kang ini-skip na pagkain. Minsan may kumakamit. Hindi sila nag-dinner. Yung iba, hindi nagla-lunch. Kasi meron silang ina-ask sa Panginoon. Nagagawa niyo pa yun, ha? Ito pa, nagbibigay ako ng lahat. It means maaluan ang buhay niya. Kasi lahat ng kanya, tinatangkili, nakapagtatabi siya ng 10%. Nagagawa niya pa yun. Kaya lang, sa ganda ng performance niya sa templo, sa ganda ng performance niya sa church, sa ganda ng kanyang estado, ay lumaki naman yata ang pulo. Akala niya siya na yung banal. Siya na yung pakikinggan ng Diyos. Siya na yung malapit sa Diyos. Kasi nakagawa ko lahat to, nakukumplay ko. Ang feeling niya isang piling lang. Nandun na agad sa langit ng kahilingan at tutugunin ng Diyos. Hindi katulad nitong tao ito. Yan. Nagkaroon pa siya na comparison. Inulaan pa talaga yung iba. Sabi niya, hindi gaya ng tao ito, ng ibang tao na manglulupi, mga liko, mga mapangalon niya, hindi man lang kaya ng maniningil ng buwis na ito. Kasi mga maniningil po ng buwis no, tingin na mga Hudyo, mga taksil sa bayan yun, mga kurakit yun. Yun yung mga merong mga project. Tapos mga rente, alam niyo rente, over the counter. Kasi yung mga maniningil ng buwis, sila yung may hawak na pera. Sila yung tagasingin. Kaya galing na galing sa kanila mga Hudyo. Pakasalanan ang tingin sa mga yan. Lahat sila, tingin nila, marumi. Kaya yun yung sinasabi nito para sa iyo. Pero alam niyo ba nangyari? Di ba binabasa natin? Mas pinakinggan yung maniningil ng buwis na nasa dulo ng buwan, dinadagupan yung digdig, at totoong sinasabi sa Diyos, Diyos, mahabot ka sa akin na ako ay isang makasalanan. Sabi ng Panginoon, lumabas yung dalawa na inaringgan yung maniningil ng buwis kaysa dun sa Kariseo na maganda ang performance. Ano po makikita natin dito? Tingnan natin yung mga tamang gawin sa pananalangin. Ang mga tamang gawin sa pananalangin, una sa lahat, lumapit tayo sa Diyos sa totoo nating kalagayan. First, wala namang perfect. Lahat tayo nagkakasala. Lahat tayo nagkukulang. Lahat tayo, hindi naman natin nagawa yun perfect para sa Diyos. So, we must come as we are. Humble yourself. Although maganda ang estado mo, nagagawa mo, nakukomply mo, mga para sa Panginoon, well and good. But it doesn't mean okay ka. Ang tao ito, hindi siya naging okay kasi umakyat sa ulo yung performance niya. So sabi sa Luke 18:13, ito yung kanyang sinasabi, tatapat ang maniningil ng buwis ay nakatayo sa malayo, ayaw man lang itigil yung kanyang mata sa langit, kundi dinadabukan ang kanyang dibdib at sinasabing, Diyos, mawag ka sa akin ng isang makasalanan. Every time that we approach God, we humbly come into His presence. That we need His help. Number 2, una, lumapit sa Diyos na sa totoo nating kalagayan. Ikalawa, ipagpasalamat ang mga biyayang natamo. Nagpapasalamat ba yung para sa iyo? Actually, pasasalamat ang sinasabi niya. Ang sabi niya sa verse 12, makalawa akong nag-aayuno, nagbibigay ako ng
lahat kong tinatangkilik o kinakamtan, magpapasalamat kaya siya? Hindi. Nagbibiling siya ng ginagawa niya. O Panginoon na, o isa. O Panginoon na, dalawa. O Panginoon na, tatlo. Ay, nakakatatlo ang Panginoon. Hindi siya nagpapasalamat, nagbibilang. So, nangyari tuloy, naririnig siya ng Diyos, pero hindi tutugunin yung panalangin. Okay ka na pala eh. Sabi ng Panginoon, ayos ka na. Ay, ano pang papanalangin mo? Okay ka naman. So that's it. Ano number 2? Kung ano man ang nasa iyo, kung nagagawa mo lahat ng yon, well and good. It means pinagpapala ka ng Diyos. Kasi ang tao nagkakaloob at nagbibigay, meron siyang pagpapala ng Diyos. Kung hindi yung pinagpala ng Diyos, ay makakalimutin ka. Diba? Nagbigay siya ng 100, ikaw. Magkano kita niya? Meron siya 1,000 araw na yun. Pero binigay niya naman. Nagbigay siya ng 5, magkano kita niya? 5,000. It means, kapag nagawa ko mga bagay nyo na yun, you are being prospered by God. By the way, 10% is a due to God. Bahagi yun ng Diyos. Hindi mo yung kaya malibalik ka rin. Kahit saan mo dalhin, bahagi talaga ng Diyos yun. Wala sa New Testament, pagdating ng New Testament, wala nang bahagi ang Diyos. May bahagi pa rin ng Diyos. Simula yun, panahon pa ni Abraham, walang batas, walang 10 utos, wala pa silang Moses, but all of those people who believe in God are practicing the tithes. Narinig ko rin kay Leonard dati, karami ng mabuti sa Sunday School. Pareho kami ng sinabi. Pareho kami ng trace back. From the beginning, it is nowhere that it is was practiced. No? So, yun po yung due to God po ang tawag dyan. Bahagi siya na para sa Panginoon. And then, number 3. Una, lumapit sa Diyos sa totoo nating kalagayan. Number 2, ipagpasalamat ang mga biyaya na natamo. Whatever things that comes to our hand, money, items, promotion, whatever blessings, give glory to the Lord. Kasi sa Kanya galing. Remember, you don't have any possession. All of those things na sa inyo, sa Diyos din galing. Hindi natin pwedeng i-outgive ang Panginoon. What do I mean? So, hindi natin pwedeng bigyan siya ng mga bagay na, ito para sa iyo. Hindi. Nagsusuli ka lang nun. You are just returning. Nagre-return lang tayo. Number 4. Huwag tayong magmataas sa harap ng Diyos. Ano man yung blessing natin, ano man dumating sa atin, ano man nagagawa natin, huwag natin ipagmayabang sa Diyos. Kasi galing din lang sa Kanya. Huwag natin gamitin niyon para i-compare natin yung sarili natin sa iba. Whatever achievements do we have, praise the Lord. Glory to God. And the Lord will give also the honor of Him. Kasi magaling ka na, nasabihin din ng Panginoon sa iyo. Alright, that is the attitude of the true attitude of the one who approaches God in prayer. Sabi dito, huwag tayo magmataas sa harapan ng Diyos. Number 4, sabi kasi ng Luke 18:14, sinasabi ko sa inyo, nanawag at umihi sa kanyang bahay at taong ito na inaaral ka lang kaysa sa isa. Sapagkat ang bawat nagmamataas sa kanyang sarili ay mabababa. Datapwat ang nagpapakababa sa kanyang sarili ay mataas. So the rule of God is always going down. So it will
Learning Award. So, yan po ang mga dapat nating paalala kapag tayo po ay nananalangin. Lumapit tayo sa tunay nating kalagayan, pagpasalamat ang lahat ng biyaya, huwag tayo manghamak ng iba, at huwag tayo mataas sa harapan ng Panginoon. Kumain po tayo lahat, tayo po manalangin. Maraming salamat po sa gabi nito, purihin ka, at salamat Panginoon, lagi nandiyan ang iyong pakinig sa amin, lalo-lalo na sa aming kahilingan ngayong po gabi. Panginoon, mag-groupings po kami, susulat namin ang aming mga kahilingan, at ito po ang aming papanalangin ngayong po gabi. Sa iyo po Panginoon, pagpulit pa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Chip, mag-groupings tayo. Magbibigay po ng papers sa lahat. Lahat kayo, pwede po sila. Pwede magsulat si Chip. Iba naman yung kailangan. Kasi individual sila. Hindi pwede yung, ito na. Meron tayo sarili-sarili kailangan. Sige po, groupings na po tayo. Magagana natin si Chip. Kahit ako, magsusulat ako. Lalagay ko ba yung pangalan mo? Tapos, itatago natin ito. Pagdating ng isang taon, buksan nyo yun, check nyo lang ang sasagot. Tingnan natin, ano magiging promotor pa. Okay? Okay, then, Diyan makikita kayo kung sino pa nakakasala. mag-grupo po tayo sa apat. Simulan na po natin pagbilang kaya Okay, dito lang po yung mga ito sa harap. One sa kanan. Sa kanan mo. 2, 3, 4. Okay. Okay, bawat grupo may isang tipo na doon. Okay, ako muna naman sa group 4. Dapat may dikon sa group 1 and 2 and 3. Okay, ang unang po yung gagawin, magsusulat muna kayo ng lahat ng inyong prayer request. Yan. Kayo muna ang mag-pray sa lahat ng nire-request nyo.
Tapos yan po, kukunin ni NJ, susulat lahat ngayon sa isang kasi mga prayer request na yun, tatago na lang. Diyan magsisimula ang lahat ng prayer request natin ng 2026. Pastor, paano yung ibang panalangin? Kaya nyo, may magpukumply doon. Pastor, panalangin po natin si ganito. Oo, idadagdag po yun. Ako. Pero as of this time, kayong lahat ng dito, kayo muna ang magre-request. Isulat nyo lang, kahit ilan yan, kahit 10 yan, sige lang po, magsulat lang po kayo. Tapos yan po yung pag-pray nyo mga isusulat. Mag-isip mo lang kayo, medyo mahirap din yan. Parang may exam kayo. Tapos lahat ng isusulat ka dyan, kukuling natin. Yan po yung pag-pray natin, 2-week prayer meeting. Pastor, kung meron pa dagdag, o hindi sa next prayer meeting, pwede nyo request ko. Basta mangingin lang kayo ng papel kay NJ. Meron pa kayo gusto panalangin, hingin lang po kayo ulit. Okay, after na magsulat po kayo, pwede na kayo mag-pray.
magpasala, pwede na po kayong manalangin. And what you have written, you will activate yourself. You will pursue it. You will do it in action para po tugunin tayo ng mga. Sige po, lahat po na ng pagsalat, pwede na po kayo mag-pray. Sa balik part po ng prayer nyo, pagkitin nyo na po yung ating panalangin na tayo nagkatigan ng judge para po pawalan tayo sa paggamit ng bahay sa kahan at ng lupang pinagtitigil. Ito po yung sama-sama natin yung kapalagan. Sa ganda po yun ang inyong prayer. Salamat po.
po, dito na po tayo lahat sa gitna. Tayo po lahat ay lulubog sa Panginoon. Yung kaya lang po, hindi naman po kaya, pwede po kayo umupo sa bawang po natin. Tayo ay lulubog sa Panginoon. Banal na Diyos, at tagila po namin Ama, maraming salamat po ngayong gabi. Panginoon, kami po ay pupuri ng pasalamat sa iyong biyaya sa amin, ito sa pagpapusap sa amin. Panginoon, narito po ang aming mga prayer request. Sinulat po namin sa kaparasong papel, Panginoon. Idalangin ko, ilagay namin ang puso namin at isipan sa aming mga sinulat, Panginoon. Kumilos po kami sa mga sinulat po namin. Dalangin namin na tugunan mo po ito, Panginoon. Tulungan mo po kami, Panginoon. O Diyos, salamat po sa iyong paggabay. Dinadalangin namin ang aming kalagayan sa aming bahay sambahan. Dinadalangin namin ang judge na hawak nito ay magkaroon ng pagkatig sa amin, magkaroon siya ng unawa sa mga gawain dito, Panginoon. Dalangin ko, itong siya pag-usap sa kanya, hindi sa may-ari ng bahay sambahan ito, Panginoon. Napatuloy na lumabot ang kanilang puso, marawaan nila ang kalagayan, Panginoon. Tulungan mo rin po ang aming abogado na harap dito at samahan po ninyo kami, sama-sama po kami maglilingkod sa iyo, Panginoon. Ngayong taong ito, samahan niyo kami, Panginoon, at huwag po kami bibitawan, Panginoon. Siya lamang po kami nagsusumama ng dumadala. Patuloy ko nilapit sa iyo mga kahilingan ito, ikaw sa magkaloob ng lahat ng kahilingan ito sa pangalan ni Jesus, Panginoon. Basbasan mo po ang mga sinulat na ito, mailagay sa aming puso at isipan. Ibinabalik po namin sa iyo lahat ng kapunahan at pasasalamat. Pwede na po tayo magsipo. Magsipo tayo. Hawak-hawak po tayo ng kamay. Pwede po natin ang alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Maraming salamat po ngayong gabi. Binabalik ko namin siya lahat ng kapagpunan at pasalamat at tuloy namin tinataas at sinasamba ang iyong pangalan. Salamat po sa paggabayo sa amin at pag-isa ng gabi. Binabalik ko namin siya lahat ng kapagpunan at pasalamat sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi na Amen. Tawagan mo natin si Ate Jenny. Papanalangin na natin yung dalawang upuan at saka si Norian. Okay. Si Ate Jenny na lang. Let us thank the Lord sa kanyang birthday. Patuloy siyang i-bless ng Panginoon. Mga deacons, lapit lang po dito. Let us pray for Ate Jenny. Dito, halika. Sabihin mo yung iyong asawa para sa ating panalangin. Taas po yung kanang kamay. Nagantay po mga deacons. Banal na Diyos, ang nagkilala namin Ama, salamat po sa gabing ito. At salamat din po sa kaarawan ni Ate Jenny Pascual. Alam ko, kinausap po ang kanyang puso, kaya siya nandito. Binuksan po ang kanyang kaisipan ng Panginoon. Patuloy mo pagpalain ang kanyang buhay spiritual. Nadalain ko ang iyong pagbabay at pag-iingat sa kanila. Salamat po sa isang pang taon na blessing mo sa kanyang buhay. Marami pa taon na dumating sa kanya na masaya
malakas sa spiritual at malakas din sa physical, Panginoon. Pagpalaan mo rin ang kanilang hanap buhay, ingatan mo po sila araw-araw. Kung silang pinagtitiwala sa iyo sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Lahat tayo nagsabi na, Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Oh, we want to get in salvation. How many are you? Happy birthday, God bless you, God bless you. Salamat po. Bata pa. Bata pa. God bless po, mga kapatid. Tayo po tayo. Ganda na po. Jay, yakin yan ito. Tapos pwede pa next week, lahat ng mga prayer request papasok ka. Tapos tatago natin yan. May another prayer request, ilagay ko rin natin yan. Yung nakikita nila, saan natin ipapasok yan. Ilang